Ito po isang special na araw sa akin at ang aking sister po, nandito yung aking ate at nandito yung aking family. At purihin ng Panginoon, pinasasalamatan ko po si Lord na ako'y makakapag-preach na kasama silang lahat. At ang ating pong series ng message ay isang nakakayanig na title. Di ba? Hindi naman natin gusto itong bagyo. Sa gitna ng bagyo, in the midst of the storm. At ito ay isang bagay na mangyayari regardless ng sino ka man. Sino ka man, mabait ka man, o bait na bait ka sa sarili mo, dadaan ka rin sa bagyo. Walang taon na walang bagyo. Tama? Nag-agree po ba kayo doon? At ang importante ay kung paano natin i-handle ang bagyo. At ang bagyong tinutukoy natin ay hindi yung literal na bagyo. Ang tinutukoy natin ditong bagyo ay yung pong mga struggles, difficulties, yung mga problema ng buhay. Yun ang bagyong tinutukoy natin. At tayo, ginawaan natin ito ng series ng gitna ng bagyo. Ngayon, ang topic natin, pagpupuri kahit masakit nang nangyayari. Hirap gawin, di po ba? Kaya sa title pa lamang to, ano kaya itong preaching na ito ni Pastor? Ang totoo, ang tagal ko rin pinag-aralan to. Ang tagal ko rin nag-prepare akong mabuti kung paano i-deliver ang message nito na may kinalaman sa kung paano tayo magpupuri kahit masakit ang nangyayari. How can you worship God and praise God in the midst of storm? In the midst of difficulty in life? Meron nga akong pangyayari na ako ay nag-share. Meron pong kapapanganak lang, isinilang, malusog na malusog siya. Kinabukasan, namatay yung bata. At hindi ko nasasabihin kung saan ospital. Po. At ako ang panakibutas ng pastor kasi yung pastor nila hindi dumating. So ako ang panakibutas. Kaya ako ang nag-share kung paano ko bibigyan ng pag-asa itong merong difficulty na ganito. Hindi madali. Yun ang panganay na anak. Tapos namatay pa. At nandun ako para sinabi ko sa kanila, hindi ako nandito para ipagtanggol ang Diyos. Narito ako para sabihin sa inyo na kahit anong mangyari sa ating buhay ay mabuti pa rin ang Diyos. At doon, nag-share ako at sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon naman ng comfort yung nanay na nanganak. Now, ang pagpupuri kahit masakit na nangyayari ay hindi isang madaling bagay. At ang titingnan natin ngayon sa Bible natin, kukuhanin ang story na ito. Itong pangyayari na ito ay pangyayari sa aklat ng Job. Job. Kilala niyo ba si Job o si Job? Sino nakarinig na sa pangalan Job? Hindi yung pangalan ng tao, no? Si Job. Itong story ni Job, napakaraming questions. There are so many questions dito sa book of Job. Alam niyo kung bakit? When it comes to problems in life, difficulties in life, struggles, disappointment in life, there are so many questions in our lives. And most of them will not find answer why it's happening to us. Bakit nangyayari sa atin ang mga ganitong bagay, hindi natin maintindihan. Kasi ang kalimitan kasi hindi, bait na bait tayo sa ating sarili. Tanguan mo na lang yung katabi mo. Bait na bait sa sarili. Parang, bakit nangyari sa akin to, hindi sa kapitbahay? Why is this happening to me? I'm a good person. Bakit hindi nangyayari ito doon sa mga drug dealers, yung masasama naming kapitbahay, mga chismosa naming kapitbahay, yung mga nangungutang na hindi nagbabayad? Bakit sa akin pa nangyari ito? Kaya, itong question na ito, napakaraming question sa Book of Job. At wala kong intention na answeran sa inyo. Ang titingnan natin dito ay yung karakter nitong si Job kasi ito ay binigyan ng example. Kaya una muna, babasahin muna natin itong Job chapter 1, verse 1 to 22. At hindi natin babasahin yung entire, ina-navigate ko na lang kasi pag binasa natin lahat ito, pag angat ng ulo ko, baka wala na kayo sa haba ng babasahin. Kaya ang gagawin ko, ikukwento ko na lamang sa inyo. There was a man, meron mama, ang pangalan niya ay Job, in the land of Uz. Tinan niyo yun. Yung land of Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang buhay,
Ang tawag po sa Bible, blameless and upright ang kanyang buhay. His life was blameless and upright in the sight of God. And then he feared God at ayaw niya ang masama, hindi siya gumagawa ng masama. At 7 ang anak niyang lalaki, 7 boys, 3 girls. So lahat ng anak niya ay 10 po, 10 anak. Kakaunti lang ang anak niya. Noong unang panahon, hindi uso yung nagbe-birth control. Kaya mas maraming anak, mas nabe-bless ang mga tao. So, yung possession niya na ito, meron siyang possession na i-describe dito. Ang possession niya ay 7,000 sheep. Ang camel niya ay 3,000. Ang kanyang mga baka, ang sinabi mo sa Bible ay yoke of oxen. So ito 500 pero times 2 yun, kaya ito 1,000. At yung female donkey, 500. Hindi ito mura. So ang ginawa ko, kinumpute ko ito dahil ang background ko naman po yung accountant kinumpute ko, magkano kaya itong mga tupa, 7,000, kinumpute ko sa $150 each. Pagkatapos yung camel, 3,000, yung baka, yung camel, medyo mahal yung camel. Ang computation ko sa camel ay between 10,000 to 20,000, kaya kinumpute ko ito ng medyo 15,000 ang isa. So, ang umabot ang aking lahat ng total, $46.8 million. Na kung ita-times natin sa 58 sa pera natin, 2.7 billion pesos. Aba, hindi basta-bastang tao si Job. He's not an ordinary man. Actually, ang describe sa Bible, doon sa lupain nila, siya ang pinakamayaman. Kaya ang mga anak niya, his children, nagte-take turns sila ng party. They take turns. They party and it's their home. They have their own house. And then nagpa-party sila at ini-invite nila yung kanilang 3 sisters kung saan-saan sila nagpa-party. Nagiinuman sila ng wine, kumakain sila ng masarap. At dito sa verse 5, ipinakikita kung gaanong kabuting ama si Job. Sabi rito sa verse 5 ay ganito, Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning. Gigising siya ng maaga in the morning. He will wake up early and offer burnt offering to God according to the number of them all. For Job said, itong nasa isip niya, baka sa pagpaparty ng aking mga anak while they are partying, maybe they say something bad about God. Maybe they curse God. Maybe they speak, yung nagsalita sila ng nalalapastangan nila ang Diyos. Kaya ang ginagawa niya, nag-o-offer kaagad siya sa God at nagpe-pray siya bawat umaga na nagparty ang kanyang mga anak. Na ito'y bihira na sa mga tatay ngayon. Na sila ay pinagpe-pray yung kanilang mga anak. Very few fathers. Kaya nga, na nag-share ako doon sa mga katatayan sa men's fellowship, ang senior ko sa niya, though you may have 10,000 instructors in Christ, you do not have many fathers, spiritual fathers in Jesus Christ. Kaya yun po, ang isang kulang sa atin ngayon, yung mga good fathers na nagpe-pray para sa kanilang mga anak. Now, ito po ang nakita ko dito na gusto kong makita natin na kamangha-mangha. Ito yung mystery. Ang book of Job is a mystery. Sa mga character sa Bible, kalimitan may genealogy. So sinasabi, anak ito ni ganito, nakatira sa ganitong lugar, may genealogy. May yung linyada ng kanyang lahi, ipinaliliwanag yung genealogy, where he came from. Pero si Job wala. Si Job lang, sinabi lang doon. Ito ay naglalarawan na si Job ay katulad din nating tao na dumadanas ng napakaraming problema sa buhay. Mga difficulties sa buhay. Sino po rito ang nagkaroon na ng mabigat na karanasan sa buhay? Pakitaas pong kamay, halos lahat. Kaya ito'y common sa ating lahat. Now, ang titingnan natin dito is how we respond to the difficulties of life. When this storm comes, pag dumaan ang bagyo sa buhay mo, paano mo ito hinahandle? Ano ang ginagawa mo? Nagmungunguy-nguy ka lang ba sa isang sulok? Paano ang tamang approach? So, itong pangyayaring ito, nangyari ito nung nagkaroon ng meeting. So, dito sa
verse 6 hanggang verse 12. Now, there was a day when the sons of God, yung mga angels, nag-meeting sila kasama si Lord. Sa meeting nilang yun, umattend si Satan. Pero si Satan, during the time, na-cast out na siya, pinalayos na siya sa kalangit. Pero nakihalo siya sa mga angels at walang angels na nakanotice sa kanya, nakalusot siya. Bakit? Sapagkat sabi po sa 2 Corinthians 11:14, no one therefore Satan himself transform himself into an angel of light. He can transform himself. Kaya alam nyo, kung makikita lang natin ang mga diablo na nakalukob sa, huwag na kayong tumingin sa katabi nyo sa tao. Huwag na kayong, matatakot ka. Pero ito, nakalukob sa isang tao, maring ito isang napakagandang babae, isang sexy na babae, na nagpo-promote ng sexual immorality, pero hindi ninyo namamalayan na si Satan ang nakalukob sa kanya. Kahit napakaraming mga tao ang nabubuyo sa napakaraming kasalanan dahil nilulukuban. Huwag na kayong titingin sa katabi, okay? Now, dito, nagsalita si Lord, sabi sa verse 7, kay Satan, from where did you come from? Saan ka ba nagpapupunta? Satanas. Sabi, tingnan niyo po, tanong ni Yahweh, anong gawain mo ngayon? Tapos ano sabi ni Satan? Sige, lakas ninyo. Sa lahat ng sulok ng daigdig, ano kaya ang ginagawa niya? Bakit siya nagpapurot pa rito? So kaya ito, ang tanong ni Lord sa verse 8, have you considered? Tignan niyo yan, napansin mo ba ang lingkod ko si Job? Why? Kasi si Satan, parot pa rito, nagpupunta siya at tinitingnan niya kung sino ang kanyang aatakihin, kung sino ang kanyang bibiktimahan. Tinitingnan sa mga churches kung sino yung nagte-text habang nagpipreach ako. Tinitingnan niya kung sino yung nagkukwentuhan ng kung ano-ano at sinasabing tagal ng preaching ni Pastor. Lulukuban ka ni Satan. Kaya, you have to be aware that the devil is coming to and fro. Naghahanap siya. Nagpapurot pa rito. Parang sinasabi sa Bible na he is like a roaring lion seeking whom he may devour. Roaming around. Kaya, ang mga mananampalataya ay dapat magkaroon ng talagang tamang pananampalataya. At magkaroon ng tamang awareness na merong God at merong enemy ang God. At ito ay paikot-ikot naghahanap na sila ng masisila, mabibiktima. At hindi natin gusto na tayo ang mabiktima. Kaya sabi ng Panginoon, have you considered? Ibig sabihin na have you considered? Sila ba nakita mo? Nakita mo ba si Job? Have you considered my servant Job that there is none like him on the earth, a blameless and upright man and who fears God and shuns evil? Ang sagot ni Satan na ito. Tingnan niyo si Satan. Sabi niya, does Job fear God for nothing? Nagbabait ba si Job nang walang dahilan? Tingnan niyo po ang dalawang pananaw dito. Ulitin niyo yung word na yun, dalawang pananaw. Ang pananaw ng Diyos, ang nagtitiwala siya sa atin. Ang pananaw ni Satan, maniwala ka dyan sa pinagtitiwalaan mo. Kaya lang nagtitiwala sa iyo, binibless mo sila. Dalawang pananaw. Pananaw ng Diyos, pananaw ni Satan. Nagigits yung sinasabi ko? Ang pananaw ni Satan, hahanapan ka ng mali. Ang pananaw ng Diyos, hinahanap niyang mabubuting bagay sa atin. Hindi ba napakabuti ni Lord? Amen? At saka hindi lang yun, ipinagmamalaki tayo ng Diyos. Tingnan nyo, hindi naman perfect man si Job. Hindi siya perfect. Sabi, have you considered my servant Job? He is not a perfect man. That there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. Pero sa pananaw ni Satan, bulahing, binobola ka lang yan, Diyos. Kaya lamang yan ganyan sa iyo, pinagpapala mo yan. Tingnan niyo sabi niya sa verse 10, have you not made a hedge around him, his household, and around him, all that he has on every side? Hindi ba ikaw yung hedge, binabakuran mo siya? Sabi sa Tagalog, tingnan niyo po, sabi rito,
Hindi ba't binabakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at lahat ng nasa kanya? You put a fence. You put a hedge of protection around them. So that's why you like them. That's why they worship you. They only worship you when they're good. They don't worship you when they're in bad situation. Papayag ba kayo nun? Pagka masama ang sitwasyon, hindi mo sasambahin ng Diyos. Sasambahin mo lang ba ang Diyos pag maganda ang sitwasyon? Mamaya malalaman natin. Tuloy natin. Okay, tingnan niyo po. So, ito, ang makikita natin dito po sa story na ito. Sabi niya rito, ito ang challenge ni Satan sa God. Sabi niya, ito, ang tawag po rito ay in-entice. In-entice niya ang Diyos na gawin ito. Sabi niya, but now, ito ang gawin mo. Stretch out your hand and touch all that He has, and He will surely curse you to your face. Alisin mo yung hedge, atakihin mo yung kanyang property, tingnan ko lang kung hindi niya kasumpain. Kasya mong business, nasunog. Ikaw ay kasya mong business, nalugi. Ang tatay mo na pag-asa mo, namatay. Maraming mga bagay para tayo ay mag-isip ng negative tungkol sa Diyos. Yung nga walang ginagawa ang Diyos na masama ay napag-iisipan ng yung pa kayang tao, di ba? Kayo ba may pagkakataon na indifferent kayo sa tao? Wala namang ginagawang masama sa'yo, pero indifferent ka sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, bad yun. Huwag mong gagawin yun. Now, itong pananaw na ito, sabi ni Yahweh, kay sa verse 12. Sabi niya, behold, all that He has is in your power. Only, do not lay a hands on his person. Yung kanyang pagkatao, huwag mong hihipuin. Huwag mong sasalingin. So Satan went out from the presence of the Lord. Alam niyo kung bakit? Sinabi mo, Lord, ako bahala sa kanya. So ang ginawa niya, eto, masama na mga susunod na mangyayari. At yan ang makikita natin na inalaw ni Lord na mangyari. Bakit inalaw ni Lord? Katanungan ng maraming tao. Why would God allow misery? Why would God allow problems? Why would God allow difficult situations in our lives on earth? Di ba ang prayer, your will be done. Tulungan nyo nga ako doon. On earth, as it is lang, hindi pa ito ang heaven. So, ang earth, sabi dito sa Bible, in the world you will have tribulation. But yun yung kineshare kanina ni Sister Mia. In the world you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Meron kayong trahedya, meron kayong bagyo. Sa sanlibutan, meron kayong bagyo. Ngunit laksan ninyong inloob na pagtagumpayan ko na sa sanlibutan. Binigyan niya tayo ng example kung paano magtagumpay. Binigyan niya tayo ng example kung paano i-claim ang katagumpayan. Sabi niya, be of good cheer, I have overcome the world. So, dito pa lamang, ayokong kayong madismaya sa story ni Job. Ang gusto ko na makita ninyo na anuman ang nangyayari, God is still in control. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen? So, Satan went out from the presence of the Lord at nakikita natin na itong pangyayari kay Job, what happened in the life of Job, also happened in the lives of the disciples. Sabi dito sa Luke 22, verse 31 to 32. Ang sabi dito, Simon, indeed, Satan has asked, tingnan niyo yun, Satan has asked. Isa pa. Okay, one more time. Kanino nag-ask? Di sa God. Ano ibig sabihin if you're asking God? Nag-pray. Tanong mo nga yan. Sabi mo sa katabi mo. Umiling ka sa katabi mo. Si Satan nag-pray, ikaw hindi. Okay, when he prayed, it was granted to him. So na-outpray ang maraming tao ni Satan. Nahihiling ka. Susundan niyo pa ba ako doon? Nakakatawang pakinggan, pero talagang nakakatuwa ang mga tao. Ang mga tao ay privilege.
Ang mga tao, iniligtas. Ang mga tao, tinubos, redeemed, saved, given by the Holy Spirit of God. Pero, ito yung story na ito. Si Satan, sabi dito, ulitin niyo yung word niyo. Simon. New Testament na ito eh. Indeed, Satan has asked for you that he may shift you as wheat. But, tinan niyo yung but dito, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, so ibig sabihin, hindi magtatagumpay sa Satan. Sabi dito, and when you have returned to me, strengthen your brethren. Kaya matapos po ako ay hilingin noon at ako'y napahamak. Ako'y nahiling na eh. Sabihin mo sa katabi mo, baka ako rin. Di ba? Nahiling na ako noon. At napahamak ang buhay ko. I had so many difficulties in my life. Marami, mga painful experiences. But the Lord, mahal niya ako, mahal ka ng Diyos. He will not allow it na ikaw ay maging tuluyang baksak. Yun ang reason kaya nakapag-church ka. Diba, ang tagal mo nang hindi nag-church, nandito ka pa. Yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo, backslider ngayon, nakabalik ka. Welcome back. Welcome home. Ito ay hindi isang aksidente na ikaw ay nandito. Gusto ng Lord marinig mo na anuman ang nangyayari sa buhay mo, kontrolado niya at ikaw gusto niyang pabalikin sa Kanya. Amen po. At nagtagumpay ka na, sabihin mo sa katabi mo, ayoko nang mawala kahit kailan. Purihin natin ang Panginoon. Amen. So, etong ginawa ni Job sa property. Yung ginawa ni Satan sa property ni Job. Sa verse 13. Okay, tinan niyo po. Sabi rito, now there was a day when the sons of man, umakain sila, his sons and daughters, yung 10 anak niya, nagpa-party. And they were having a party and eating good meal. Okay? They were eating, drinking wine in their oldest brother's house. Nandun sila sa bahay ni Kuya, yung pinakamatandang kapatid. Eto na. May nangyari. Inistorya na lamang ito ng messenger, yung nakaligtas. Sabi niya, and a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. Habang nag-aararo ang mga baka at pagkatapos habang yung mga donkey naman yun, nanginginain sa tabi niya. Tapos ito nangyari. When Sabaeans raided them and took them away. Yung Sabaeans ay kaaway. So, hindi ko na paliliwanag sa inyo kung anong salin lahi at baka tayo magtagal, hindi na kayo mag-church sa isang linggo. Okay? Kaya yung Sabaeans, kaaway ito. This is against the people of God. This is against God, yung mga tropa na ito. And raided them and took them away. Indeed, they have killed the servants with the edge of the sword. Pinatay ng tabak, pinagsasaksak sila, pinagpapatay. At ako lamang natira. I alone have escaped to tell you. Ako lamang ang natira para sabihin sa iyo ang balitang ito. While he was still speaking, ito pa, hindi ba binigyan ng go signal ni Lord? Sige, wag mo lang papatayin si Job. Pero hindi sinabing, wag mo rin papatayin ang anak. Kaya, ito ang nangyari po. So, when he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven. Kidlat yun, mga kidlat, yung fire of God. So, tinamaan ng kidlat, yung mga tupa, yung mga servants, kinonsume, natupok sila. Na-imagine mo ba kung gaanong katatalim na kidlat ito? Parang tinatamaan sila ng kung ano-ano doon sa lugar nila at ang tamaan namamatay lahat. And I alone escaped to tell you. Sunod-sunod na trahedya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong matakot. Okay, tinuturuan lang tayo ng Lord na ito na tayo to turn to Him. Kung isipin mo, bakit may problems? Why do we have problems in life? So God wants you, is leading you to turn to Him. It is a wake-up call na tayo, sa Kanya tayo magdepende, sa Kanya tayo umasa. Amen pa ba tayo doon? Huwag kang madidismaya. Ang mga tao, pag nagkaroon siya ng problema, hindi na sila umaattend ng church. Hindi na sila umaattend ng care group. Umiiwas na sila kay pastor. Ayaw nang magsumbay pagpregita. Ayaw ko. Marami akong alam na gano'n na sobrang bitter sa buhay. Hindi na gustong maipag-pray man lang, nagtatago at na hindi man lang gustong mag-church.
pag ikaw ay dumarating sa panahon na ayaw mong mag-church, i-rebuke mo yan. Dahil may kumukontrol sa iyo para ikaw ay sa Lord bumaling. Nilalagyan ka na ng bitterness, resentment, unforgiveness sa iyong heart. Amen po. Wag mong itolerate. Hindi natural yon. Yun ay spiritual. Amen po. So, ito ang nangyari. Doon sa pangyayaring yon, nakita natin dito, yung mga sabias na yon, yung ginagamit ng Diyos ay tao para wasakin ang buhay mo. Ginagamit ng Diyos, hindi ng Diyos. Ginamit ni Satan. So ginamit ni Satan yung tao para perwisyuhin ka. Nasa bus ka, nananahimik ka, mabubudol-budol ka. Pag gagamitin ni Satan yung nature. Nasa dagat ka, dadaanan ka ng unos. Yung si Jesus nakasakay sa bangka, natatandaan niyo yun? Inidaanan sila ng unos at pinatahimik ni Jesus. Sino magpapadala ng malakas na hangin na yon? Papunta siya doon sa kabila para doon sa yung demoniac of gathering. Yung tao na may 2,000 demonyo. Tatatandaan niyo yun? Dumaan sila sa unos. Sino nagpadala ng unos? Diyos ba yun? Sino nagpadala ng unos? Ginagamit ni Satan pati ang panahon. Pati kidlat, ginagamit niya. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, tayo po ay magko-cover ng dugo ni Jesus. Tayo po ay tatawag lagi, Lord, in Jesus' name, I rebuke. I-rebuke mo yung mga nakikita mong hindi magandang nangyayari sa paligid mo. Nakukuha niyo po ba ako doon? Tayo ay tinuruan ng Diyos ng pang-counter kung paano. Now, mamaya-maya lang at ating pag-uusapan yan. So, nung nangyari ito sa kanya, sabi rito, ito pang isa, tinan niyo, meron pang Chaldeans na binabanggit. While he was still speaking, another came and said, the Chaldeans formed 3 bands, raided the camels. Yung camel naman ang inatake at yung mga servants, pinagpapatay silang lahat at sila lang mga natira para mag-report kay Job. Now, ito pa, sa verse 18 to 19, this is the worst. Pinakamasakit sa lahat. While he was still speaking, another came and said to him, your sons, your daughters, lahat ng anak mo. Nagpa-party sila and they are having good dinner sa kanilang bahay. Umiinom sila, nagsasaya sila, suddenly, ito yun, suddenly, then a great wind came and across the wilderness, isang malakas na hangin, hinipan yung bahay, na giba yung bahay, and all his children died. That is the worst. So sa pangyayaring yun, na-imagine nyo ba kung kayo si Job? Na-imagine nyo ba kung sa iyo nangyari ito? Lahat ng kabuhayan mo, lahat ng kayamanan mo, ang negosyo mo, ari-arian mo, lahat ng anak mo, sa isang iglap, sunod-sunod, hindi pa natatapos ang sinabi, sunod-sunod. Okay? Okay, sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag kang matakot, si Lord ang in control. Okay? Kasi, kaya nangyari ito kay Job, si Job ay blameless. Siya ay isang tao na matuwid. Anong description sa kanya? Tinan niya. Siya mo, blameless and upright. Mabuti siyang tao, malinis na tao, at may takot sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Kaya hindi ka mangyayari sa iyo, hindi ka naman si Job. Okay. Kaya nangyari yon para ipakita sa atin kung paano ang tamang response sa ganito, sa trahedya ng buhay. Paano ang tamang response. So si Job, nung mangyari sa kanya ito ang kanyang action. Nung ibinalita sa kanya yung worst scenario na yon, na ang mga anak niya namatay lahat, nagiba. Ang sabi ni Job, tinan niyo po, verse 21. Basahin po ninyo sa 20. Okay, basahin mo na sa verse 20. Then Job arose. Then, winasak niya yung kanyang robe. Pagkatapos, inahit niya yung kanyang, he shaved his hair. Simbolo ito ng napakatinding sama ng loob, kabigatan.
Yung winasak niya yung damit niya, inahit niya yung ulo niya, and he fell to the ground and worship. Kaya ito pong mga lessons na ito, marami tayong matututunan. Pag dumating sa isang sitwasyon na parang nawawalan ka ng pag-asa, worship God. Because God is in control all the while. At siya ay mabuting Diyos. Kahit masama ang nangyayari sa atin, still hindi siya nagbabago. He is a good God. Hindi natin maipapaliwanag. I don't intend to explain everything to you today. But later on, pagkaharap na natin si Lord, pwede nating matanong ito. Pero meron ka bang problema na walang kasagutan? Nakaranas ka na ba ng sunod-sunod na problema, walang answer? Nakaranas na po ba kayo nun? Nakaranas ako nun. Bakit nangyari sa akin ang lahat ng to? Gusto ko nang pumatay at magpakamatay dahil sa dami ng nangyayari sa akin na hindi ko maintindihan. Nung mabasa ko itong kay Job, nung maintindihan ko ito, naintindihan ko ang buhay ko. Nangyari sa akin ang lahat ng iyon para ako ay bumaling sa Diyos at yung mga karanasan ko ay aking ministry, matutulungan ko yung iba sa dinanas ko. Who can help a widow but a widow who survived? Sino makatutulong sa drug addict kundi yung dating drug addict? Sino makatutulong doon sa mga nabilanggo kundi yung dating nabilanggo na ngayon ay nakalaya? Nagigets mo sinasabi ko? Sino makatutulong doon sa mga namatayan ng anak kundi yung namatayan na rin ng anak? Kaya itong mga karanasan natin ay magagamit natin at tandaan ninyo yung aking sinabi sa inyo nung isang linggo. Walang bagyong permanente. Ulitin nyo ngayon? Wala. There is no such thing as permanent storm in our lives. Ang problema, tayo ang nagbibigay ng permanenteng reaction. Yung mag-asawa, nag-aaway, hindi naman permanente. Nag-aaway ba kayo ng buong buhay? Hindi naman. Nagkakasundo rin naman. Pero dahil sa pag-aaway, ang solusyon, paghihiwalay. Nagkakaroon ng permanenteng solusyon. Ito yung case-to-case basis po. Kaya huwag sabihin, si Pastor gusto niya. Hindi ko pinakikialaman ng inyo ng nagiging desisyon. But we have a temporary storm. Dapat tayo ay meron ding remedy para doon. Pero hindi permanente dahil ito ay hindi permanent na sitwasyon ang bagyo ng buhay. Amen po. Lumilipas din yan. Sino sa inyo nilipasan na ng bagyo ng buhay? Pakitaas ang kamay. Sino sa inyo nasa bagyo pa rin hanggang ngayon? Baka marami yun. At sino sa inyo ang wala pa? Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin iiwan. Okay? You will not left behind. Madaranasan mo rin ng bagyo sa ayaw mo sa gusto. Why? Sapagkat walang taon na walang bagyo. From A to Z yan. Lalo sa Pilipinas. Hindi lang yun ito pa. Bago pumasok sa sermon, gusto ko makita muna natin yung pangyayari sa buhay ni Job. Ito yun. Meron pang second meeting ang God at si Satan. At ito, ganun din ang pangyayari. Tinanong din siya, nakita-kita na naman yung mga anghel at ang Diyos. Si Satan umattend na naman doon at tinanong siya uli, from where do you come? So, ito ang sagot niya. From going to and fro, ako'y nagpaparot pa rito, katulad din ang sinabi kanina, kaya tigilan mo na ka sa cellphone mo at nakatitext habang ako'y nagsishare, okay? Nagkahanap siya nung ibang iniisip mo, saan tayo kakain, saan tayo pupunta, pagkatapos ng worship service. Since na nandito ka, naligo ka na, nagbihis ka na, nag-spend ka na ng iyong time, gawin mong valuable ang time mo na makinabang ka sa message ng Lord sa iyo. I suggest po na mag-focus ka. Sandali lang naman ito. Magsi lang naman ako mag-share mo, hindi po ba? Okay. So dito, nakita natin dito yung pangyayaring ito. At itong sabi ng Panginoon, have you considered my servant Job? Pareho. Kinukonsider mo ba siya? Ibig sabihin, napansin mo ba siya na kahit na siya ay inentice mo ako na i-destroy ang lahat sa buhay niya, na natili ang kanyang integrity. Yung word na yun, integrity. Na natili ang kanyang integrity sa kanya. Okay? At saka, sinanatiling tapat sa akin. Ano sabi ni Satan na naman dito sa verse 4 at saka verse 5 ng chapter 2?
Sabi na naman ito, skin for skin. Yes, all that a man has, he will give for his life. But stretch out your hand now and touch. Ngayon, ang hinihiling ni Satanas na naman, salingin mo siya. Saktan mo siya. Bayaan mo maranasan niya ang mahirap. Surely he will curse you to your face. Susumpahin ka niya ng mukhaan. Uulitin ko, ang pananaw ng Diyos, hindi mo yung gagawin. Ang pananaw ng Satan, ganun ka. Sisisihin mo ang Diyos at magkakaroon ka ng bitterness. Sabihin mo na yung bitterness. Alam niyo yung mga taong merong bitterness, may kabigatan? Bitter people speaks bitter words. Yung mga may bitterness, kung magsalita, ang mapapait na karanasan, nagsasalita ng kapaitan. Natatandaan ko nun ang mother ko, namatay ang daddy ko, she was only 48 years old. Batang-bata pa. Tapos, ako pa naman noon, pasaway. Kaya kung magalit siya sa akin, ako ang kanyang punching bag. Ako ang laging malapit sa kanya. Ako nagdadrive para sa kanya, pero ako'y parang punching bag sa kanya. Kaya galit na galit. Ngayon ko nare-realize, ang mother ko nangangailangan ng tulong. Masyadong matindi ang kanyang karanasan. Kung kami lamang, kung ako'y pastor na noon at nasyaran ko ang nanay. Kasi nasyaran ko siya. Nung nasyaran ko siya, gumaang ang buhay, gumaang ang kanyang pagdadala. Kasi dinadialysis na siya nung masyaran ko. Nag-iba ang kanyang pananaw sa buhay. At alam ko na bawat isa sa inyo, pag kayo ay bumaling kay Lord at ang tiwala ninyo lumalim sa Kanya, na yan ang titingnan natin ngayon, mababago ang pananaw mo tungkol sa problema, mababago ang pananaw mo tungkol sa kasalanan, mababago ang pananaw mo tungkol sa Diyos. Dahil meron ng dalawang pananaw. Pananaw ng Diyos sa atin, may tiwala si Lord sa atin, samantalang si Satan naman, malisyosong tao. Pero hindi yan. Kaya lang nagtitiwala sa yan, binebless mo yan, pinoprotektahan mo yan, pabayaan mo yan, at susumpain ka niya ng mukhaan. Totoo po ba yan sa buhay ninyo? Na pagka meron kayong dinanas, ay susumpain nyo na ng mukhaan si Lord. Huwag na kayong sumagot, diba? Nanahimik kayo. Well, tuturuan tayo ng Panginoon ng tamang approach, ng tamang pag-action. Tingnan niyo po. Ang sabi niya, salingin mo ang kanyang kalusugan, salingin mo ang kanyang katawan. Anong ginawa ni Satan? Nagkaroon siya ng boils, maraming boils, yung mga pigsa. Mula talampakan hanggang ulo. Kayo ba nagkaroon na ng pigsa? Sino sa inyo nagkaroon na ng pigsa? Pakitaas ang kamay. Yung totoo. Huwag na kayong mahiya. Pigsa sa puwet. Kalimitan sa puwet yan O, may pigsa sa likod. O, may pigsa. Itong pigsa na ito, buong katawan. Na-imagine mo ba kung gaano kasakit yan? At ang pigsa ay mayroong mata. Alam niyo ba yung mata ay nana? O, tapos, ito, tinan niyo ang nangyari. Yung nana na yon, kinakayod ni Job, yung mga basag na palayok, may talas ng konti, ginaganon niya yung sugat niya. Oh. Yan yung nana. Pero hindi naman niya tinitikman. Basta, kinakayod niya yung... Napaka-frustrating na kalagayan ng isang tao. Pero si Job, nanatili siyang tapat sa Diyos. Namatay lahat ang anak, 10 anak. Nawala lahat ang property. Napakatalino ni Satanas. Natira ang kanyang asawa. Napakatalino. Tapos ito ang sinabi ng kanyang asawa. Then his wife said to him, "Do you still hold fast to your integrity? Hanggang ngayon ba may integridad ka pa?" Sabi niya dito, "Curse God and die." Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Napakagaling magtira ni Satanas. Nagtira ng isang nager na asawa na sobrang magsalita. Tinan niyo, sabi ni Job, tinan niyo. But he said to her, tinan niyo word, kayo magbasa, okay, ready, read. But he said to her, "You speak as one of the foolish woman speaks." Tinan niyo.
Hindi niya sinasabing, you are foolish. You speak as one of the foolish women speaks. Yung foolish, yung mga hangal na babae, nagsasalita ka na tulad ng isang hangal na babae. Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? Puro mabuti lang ba ang tatanggapin natin at pagka masamang pangyayari sa atin, ay susumpain na natin ng Diyos? In all of this, Job did not sin with his lips. Hindi siya nagkasala. Kaya ito ang lesson. Alam niyo ng istorya, ngayon naman, paano tayo mag-a-act? Pagpupuri, kahit masakit, ang nangyayari. Amen po. So, katulad ng sinabi ko kanina, ang story ni Job ay isang mystery. Papaano nag-meeting ang mga anghel, si Satan umatin doon, at meron taong naan doon na parang vlogger, at pagkatapos na isulat niya ang Job. Na-imagine niyo ba yan? It is a mystery. Hindi malaman kung sino ang author ng Job. Sinasabi ng mga Bible scholars, hindi sila nagkakasundo ron, pero si Moses daw. Ay katulad ng Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Naisulat. Sino sumulat nun? Si Moses. Pero paano naisulat ni Moses? Ni-reveal sa kanya ng God. Why would God reveal these things to Moses? If it was Moses. Bakit ini-reveal ng God for us to listen to it now? Bakit sinabi ng God para tayo makinig ngayon doon sa story na ito? So we will know the right action. So we will know how to handle this kind of problem, difficult problems in life. And you will have one. I'm not cursing you, but you will. Sapagkat walang free willing, walang buhay na walang bagyo. Pag tinanong ko nga kanina, ulitin ko, sino sa inyo nakaranas ng bagyo sa buhay? O, pakitaas ang kamay. Hindi po ba? Everybody. Lahat po tayo nakaranas noon. Lahat tayo namatay ng lolo, lola, namatay ng magulang, namatay ng kapatid, namatay ng mahal sa buhay. Lahat tayo nakaranas ng mga difficulties ng buhay. Hindi ba matalino lamang na tingnan natin kung paano tayo ay makaka-overcome? Kung paano natin ito magagawa ng tayo ay nagtitiwala. Tayo ay nagtitiwala pa rin kay Yahweh. Yung mga suffering na ito, ni Job, napaka-grabe na. Halimbawa, siguro lahat tayo rito na nag-a-attend, pinagsama-sama yung sufferings natin, higit pa doon ang dinanas ni Job. Alam ko, dito sa church, ang pinakamalapit lamang dito sa suffering nito ay ang suffering ni Brother Manor. Kilala niyo ba si Brother Manor? Okay, si Brother Manor? Okay, yon. Pinakamalapit lamang sa experience niya. Pero siya ang pinakamalapit dito kay Job. Pero wala pa sa atin na malapit man lang dito. Now, dito po, sa story nito, makikita natin, pagmamasdan natin, sovereignty of God. Sabi niyo word na yan, sovereignty of God. Sabihin, siya ang makapangyarihan sa lahat. He is a sovereign God. Alam niya ang kanyang gagawin at gagawin niya ang kanyang gustong gawin. No one will tell him what to do. Sovereignty of God. Ang pangalawang makikita natin dito, Satan cannot harm us unless God permits. Hindi niya tayo pwedeng salingin hanggat hindi sinasabi. Natatandaan niyo, hiniling ni Satanas na subukin sila Peter noong panahon na nandun si Diyos at ipinahintulot naman sa kanya. At si Peter hindi naniwala sa kahit na magtakbuhan sila lahat, hindi kita iiwan. Sabi ni Lord, Pedro, bago tumilawak ang manok ngayong umaga, i-deny mo ako 3 times. Before the rooster crow this night, you will deny me 3 times. I-deny mo ako ng 3 times. Hindi ba? Yung mga actions mo na patuloy mas iniibig mo ang kasalanan kaysa sa pag-ibig mo sa Lord, ay dinideny mo na si Lord by doing so. Okay? Pero nandun pa rin ang pag-ibig ni Lord. When you turn to Him, He will forgive. When you turn to Him, He will restore. Kaya ngayong umaga, God meant to restore. Restore us. I-restore tayong lahat. Are you willing to be restored? Amen. So dito, tinan nyo, ito na yung ultimate na demonstration ng faith. Ultimate na ito.
Nasa gitna ng mga difficulties na ito, magpapatira pa ka, and you worship, oh Lord, ikaw ang nagbigay, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang bumabawi, purihin si Yahweh. Hindi ba totoo yun? Hubad akong isinilang, hubad din ako, lilisan, wala rin akong dala sa aking pag-alis. Naked I came, naked I will be gone. No? Pero sabi rito, pag ganun man ang nangyari, tinan nyo, basahin natin. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Hindi nawawala ang kanyang trust kay Lord. Anyway, mabuti ka man, masama ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, ang buhay ay maigsi lamang. At pag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, doon ka rin pupunta sa Kanya. Amen ba tayo doon? Yun ang higit na mahalaga na ating titingnan ngayon. Now, para hindi po kayo madismaya sa story, kasi ang istorya natin dito, namatay ang bida, parang nanood ka ng sine, tapos namatay ang bida. Hindi ito. Ang titingnan natin dito ay yung magagandang pamamaraan na gusto ng Lord na ating matutuhan. Amen po. Una, ang laki ng tiwala ni Lord sa bawat isa sa atin. Alam niyo yung mga alagad niya, He spent 3 years sa kanyang mga alagad. Pagkatapos, nung siya'y namatay at nabuhay na maguli, doon sa Mark chapter 16, yung kanyang mga alagad, hindi makapaniwala na siya'y nabuhay na maguli. So, tinan niyo to, basahin niyo. Later, He appeared to the 11 and they sat at the table and He rebuked their unbelief. Sabihin niyo yung word na yan, basahin niyo. Jesus rebuked their unbelief and hardness of heart because they did not believe those who had seen Him after He had risen. Hindi sila naniwala. Tinan niyo, 3 taon nakasama niya, natutulog na kasama niya, kumakain na kasama niya, nagmi-ministry na kasama niya, 3 years. Kaya pag kinumpute ko yung 3 years na yon, kasama niya to from 12 to 12. Kaya pag kinumpute ko yon, ang time na in-spend ng Panginoon sa kanila ay napakahabang hours. Kaya pag samasamahin man yung sa pagkalinggo, nagsisimba ako ng 2 oras, nakikinig ako ng yung ating ng seminars, hindi pa rin aabot doon sa hours na in-spend niya doon sa kanyang mga disciples. But then, tinan nyo, ano nangyari rito? Pagkatapos niyang i-rebuke of their unbelief, hardness of heart, He said to him, go into the world and preach the gospel to every creature. Ang laki ng tiwala ni Lord sa tao. Ang tao, hindi na ako magtutuloy salita. Ikaw na mag-e-end doon sinabi ko. Ang tao, ikaw, gaano kalaki ang tiwala mo sa God? Siya, malaki ang kanyang trust sa tao. Pero ang tao, ang trust niya sa God from 1 to 10, ilan? Kaya tinan niyo mga minamahal ng Panginoon, ito ang titingnan natin kung ano ang tamang response. Titingnan natin kung paano natin i-handle itong mga mahihirap na pangyayaring ito sa ating buhay. Amen po. Nakiki-amen ba kayo sa akin doon? Kung merong mga tragedy, yung sunod-sunod na pangyayari na ganyan, ano ang dapat nating itugon sa Panginoon? Paano natin i-handle yung mga sitwasyon na yun? Napakaraming mga tao nawawala. Napakaraming tao, may masabi lang ako rito, tapos akala niya siya ang pinatamaan ko, hindi na ako mag-church dito kahit kailan. Pag ang binanggit ko ay kasalanan, tiyak tatamaan ka. Amen ba tayo doon? Sinong gustong patamaan ng preaching? Pagkataas ang kamay. Okay, yung ayaw patamaan, edi ganyan ka na nga. Sinong gustong tamaan ng salita ng Diyos? Sinong gustong ma-bless sa Word of God? Sinong gustong straight ay ma-bullseye? Sabihin, tinamaan ako ng salita ng Diyos. Kasi alam nyo, sanay na sanay tayo sa mga sinasabi sa atin ng mga matatanda, ikaw ay tinamaan ng lintik. Ay, ayaw natin tayo tamaan. Pero ang totoo niyan, pag tayo ay tinamaan, ang yung tugon mo ay mahalaga. Lord, thank you for reminding me. Thank you for inspiring me. Thank you for opening my heart. Di ba?
Yun ang matalino. Pero yung hangal, hindi na ako mag-church dito kahit kailan. Pinatamaan ako ni pastor. Sinabi mo kay pastor ang buhay ko? May ganon. Kaya, ang nangyayari po, kakaunting Christians ang nag-grow. They grow old, but they don't grow up. Nakakahiya, di ba? Most Christians, they just grow old, but they don't grow up. So we need to grow up. We need to grow in our faith. Yun ang sabi ni Peter. Sabi niya, but grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Tignan niyo yung pinakahuling tagubilin niya sa pinakahuling epistle ng Peter. Sabi niya rito, but grow, sabay-sabay, basahin po ninyo. But grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory now and forever. But grow in grace. Ang grace, ibinigay sa atin yung kailangan natin. God gave us what we need, what not we deserve. We deserve hell. He gave us heaven. We deserve curse, sumpa. Ang binigay niya sa atin, blessing. Ang deserve natin, death. Instead, they gave us eternal life. Ang binigay niya sa atin yung ating need. Amen po ba tayo doon? Hindi ba napakabuti ni Lord? Hindi ba nasa atin ang lahat ng reason para mahalin natin ang Diyos at hindi tayo magtampo sa Kanya? So, ito yung ating titingnan dito na walang lahat kay Job, may itinira at ang itinira pa ay ang kanyang asawa. At ang asawa niyang bungangerang itinira at sinasabi sa kanya, tigilan mo na yung integrity mo, tigilan mo na yung ka-church mo at mahal mo ang Diyos. Sabi rito, sumpain mo na yan at mamatay ka na. Sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Napakasamang, sinong gusto magkaasawa ng gano'n? Huwag na kayo tumingin. Okay? So, ito po, ang aking nakitang pananaw dito, ang pananaw ng Diyos sa atin, napakalaki ng tiwala niya. At saka ako kilala ko ang sarili ko. Po. Hindi ako naging isang mabuting ama sa aking mga anak. Dahil ako po ay nauubos ang oras ko sa mga gusto kong gawin. Mahilig ako magsabo. Alam niyo mga sabongero, aalagaan ng manok, sisiw pa. Itlog pa lang. Ilalagay sa incubator, bibilangin ng araw hanggang sa lumaki ito. Nauubos ang oras. Ubos ang oras ko. At hindi lang yan. Pagka nanalo, kung saan pumupunta. At inuubos ang kwarta, tapos pag-uwi, wala rin namang may uwi sa pamilya. Mga minamahal ng Panginoon, hindi ako naging mabuting ama sa aking anak. Hindi rin ako naging mabuting asawa. Kaya, nung ako'y nakakilala kay Lord, itinuwid niya ako. Wala akong ipagmamalaki sa inyo na ako ay naiiba sa inyo. Akong pinakamabait, kaya ako ang pastor. Ako ang pinakaluko, kaya ako'y naging pastor. Para maikwento ko sa inyo na ang Panginoon hindi tumitingin sa nakaraan. Hindi niya tinitingnan ang iyong mga kasalanan. Yun ang sabi niya sa kanyang salita, your sins and your lawless deeds, I remember no more. Sino lang ang nakakatanda ng mga kasalanan, di ba? Yung mga tao na pag na-offend, hindi na maka-move on. Pero ang remedyo lang, forgiveness, Christ-like na forgiveness, yun lang ang kailangan. Pero hindi maka-move on. Nasusundan niyo pa ako? Pag may nagkasala sa iyo, pag nakikita ko yan, kumukulo ang dugo ko. Maatin ako ng church para ako mabless, sa tabi ko pa umupo. Gusto kong sabanutan. Mga ganon. Pero ang God, forgiving, ina-accept niya tayo. Acceptance, ang ating kasalanan, ina-accept, pero hindi niya ina-approve ang mga kasalanan. Acceptance without approval. Sabihin niyo ngayon, acceptance without approval. That is the way of God. Accepted niya ang sinner, pero hindi ang sin. Paano nangyari yon? Accepted niya ako bilang sinner, pero hindi ang sin. Paano nangyari yon? Inalis niya yung aking sin. Nung namatay siya sa cross, nung nanalig ako sa Kanya, lahat ng kasalanan ng tao napunta sa Kanya.
At ang kasalanan, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So pag sinabi kong, Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. I receive you as my Lord and my Savior. Ang sin ko napunta sa Kanya. At ang righteousness niya napunta sa akin. It was an exchange gift. Kaya yung pagka-Christmas, yung exchange gift, mali. Hindi yun talaga ang tunay na exchange gift. Ang exchange gift, ikaw na makasalanan, kinuha niya ang kasalanan mo, ang kanyang kabanalan, yun ang tinanggap mo. Yun ang exchange gift. Purihin ng Panginoon sa kanyang salita. Amen? So, hindi tayo makakaranas ng eksaktong ganito, pero makakaranas tayo ng mga difficulties kasi walang libre sa bagyo. At ang iba sa inyo, kalalabas lang ng bagyo. Katatapos lang ng bagyo. Ang iba sa inyo, binabagyo pa. Okay? Huwag na palungkutan ng mukha ninyo. Naunawaan ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos. Hindi mo siya nakikita, pero pinagmamasdan ka niya. Naniniwala ba kayo doon? Ang Diyos, hindi natin nakikita, pero pinagmamasdan ka niya. Iyan ang sinabi niya kay Satan. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Kasi pansin na pansin ng Diyos ang bawat ginagawa natin. Hindi siya perfect. Kaya ina-expect niya si Satan, naghahanap ng target. Nakita mo ba yun si Job? Kinukonsider mo ba siya? Para targetin mo? Parang ganon. Okay. Pero nakita na natin kung anong pananaw ni Satan sa tao. Hindi naman niya magkakaganyan. You put ahead, binabakuran mo siya, iniingatan mo siya, lahat ng kayamanan niya, pati pamilya niya, iniingatan mo, pati kalusugan. Subukin mong alisin ito pag hindi sumpain ka niya sa iyong mukha. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa iyo. Sige, subukan mo, behold, gawin mo, huwag mo lang siyang papatayin. Yan ang nangyari. Ang laki ng tiwala ng Diyos sa atin. Amen po ba tayo doon? Kayo ba believe kay Lord na siya ay malaki ang tiwala sa atin? Ang hilingin natin, Lord, nawa maging malaki din ang tiwala ko sa iyo. God trusts us so much. So we need to trust God. At saka in-entrust tayo ng God that we will be the light and the salt of the earth. Siya ang ilaw, sabi niya, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Pagkatapos niya sabihin yun, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ang ilaw ng sanlibutan, kayo ang asin. So, ang laki ng tiwala niya, binigay niya ito sa kanyang mga alagad at lahat ng nananalig ay ganon. We need to spread this around. Kailangan ipagkalat natin ang goodness of God. Yung mga nakakaranas ng problema, temporary ang problema, temporary lang ang buhay. May problem ka, walang problema, maiksi lang ang buhay. Amen po ba tayo doon? Ang mahalaga, pupunta tayo sa piling niya dahil kay Jesus Christ. Amen po. Paano mo harapin ang mga napakabigat na karanasan sa buhay? Nandiyan sa inyong outline. Sa Psalms, chapter 11. Yan, sa outline niya. Basahin po ninyo yan. Natin ninyo. If the foundations are destroyed, what can a righteous do? Kayo naman magbasa. Laksan po ninyo. If the foundation are destroyed, what can the righteous do? Sa Tagalog, anong magagawa ng mabuting tao kung pati saligan o yung kanyang pundasyon ng kanyang pag-asa ay gumuho ng ganap at wala nang saysay? Anong gagawin ng isang tao? Pag nawala na ang pag-asa mo, iniukol mo lahat, naubos na ang iyong saligan, ang iyong pinananangana, naubos na. What will you do? Ito ang sagot. Worship God. Worship God as you are. Yan ang solusyon. Ulitin ko, tinan niyo po. Sabi sa Psalms 11 verse 3, Tagalog, anong magagawa ng mabuting tao kung pati saligan o pundasyon ng kanyang pag-asa gumuho ng ganap at wala nang saysay? Worship God. Worship God as you are. Sambahin mo siya. Nagpatira pa si Job, winasak ang damit niya, ginahit ang buhok niya, nagpatira pa. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh ang babawi. Dadagdagan ko ng konti at si Yahweh din ang magbabalik. Naniniwala ba kayo?
Ang magnanakaw ay hindi napaparito, kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Sabi niya, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Parito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay na ganap, kasi siya ang buhay. Napakabuti ng Panginoon. I mean po, hindi lang natin siya pa nakikilala ng kasing lalim na nararapat. Ang pagkakilala lang natin sa Diyos ay parang genie. Panginoon, nasa ICU ang tatay ko. Pagalingin mo lang ang tatay ko. Maglilingkod ako sa iyo. Araw-araw maglilingkod ako sa iyo. Sige na po, Lord, pagalingin mo ang tatay ko. Natigok, patay din. Meron ba Diyos? Kung meron Diyos, bakit hindi niya ako dininig? Kung meron Diyos, bakit hindi nabuhay ang tatay ko? Hindi gumaling. Kung meron Diyos, bakit nangyari sa akin ang lahat ng ito? Alam niyo ba? Pag ikaw ay nagko-complain ng ganon, titingnan natin maya-maya lamang. Worship God as you are. You can be honest to God. Pwede kang maging tapat sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, hindi mo kailangan magpanggap. Sabihin mo, ay, salamat sa Diyos, bibigyan niya ako ng ibang ama. Mag-aasawa ng ibang nanay ko. Hindi ganun po. Tingnan nyo, you can be honest to God. Hindi mo kailangan magpanggap. You can tell Him exactly how you feel. Ito, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? So, ang gagawin mo sa Lamentation chapter 2, verse 19. Ito po, tingnan nyo. Read it, please. Arise, cry out in the night, at the beginning of the watches, pour out your heart like water before the face of the Lord. Pour out your heart. Lord, why is this happening to me? Bakit ako nakaka-experience ng mga painful experiences na ganito? Bakit nakakatatlong lalaki na ako, iniiwan ako? Okay, di ba? Nakukuha niyo pa ba ang sinasabi ko? Bakit ganito? Katulad ng Samaritan woman, natatandaan niyo? Sabi ni Jesus, 5 na ang naging kinasama mo. 4 na ang lalaki, 5 na ang naging asawa mo. At ang kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Pero buhat nung makilala ni si Lord, ang kauhawan niya nawala. Nagsimula siyang mag-preach doon sa lugar nila. Pagbalik ni Lord, ang dami nang tumatanggap sa kanya doon. Napakitaan ng kabutihan. Yung babaeng Samaritana, nakita niya na ang tunay na hinahanap niya, ang tunay na kinauuhawan niya ay ang Panginoon. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? So, hindi mo kailangan magpanggap. Sabihin mo ang lahat ng nararamdaman mo sa Diyos and let God hear it. Sabi rito po, bumangon ka at humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag sa bawat pagsisimula ng oras sa pagbabantay. Kung baga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ni Yahweh ang laman ng iyong puso. Huwag kang mangimi. Itaas mo sa kanyang iyong kamay, alang-alang sa iyong mga anak, manandulupay pa sila sa gutom, nakahandusay sa lansangan. You can, yung ating negative emotion na nararamdaman, kayang i-handle ni Lord. Kaya niyang i-handle yung anger. God can handle your anger. God can handle your grief. God can handle your shock or disbelief, anxiety or fear, doubts, questions, confusion. Kayang i-handle ng Lord. Why? Because He created me. Sabihin niyo ngayon, because He created me. Alam niya. Alam niya. At pag sinabi mo, Diyos, kung totoo ka, bakit nangyari sa akin to? Hindi magagalit ang Diyos sa iyo. You know why? Because you believe that there is God. Diyos, kung totoo ka, ba't nangyari sa akin to? Diyos, bakit nagaganap ang mga bagay na ito? O Diyos. It is okay to ask questions. Amen po. Sabi ng isang atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos, God, if you're true, God, stop my cursing. Tigilan mo ang pagmumura ko. Aba, pagkatapos niya sabihin niyo, hindi na siya makapagmura. Na born again siya.
Yun ang kumakanta ng, The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Siya ang kumanta nun. Pero yun, siya nagmumura, lahat ng salita, mura ng mura. Kung tunay ka, Diyos, patigilin mo ang pagmumura ko, maniniwala ako sa iyo. Hindi na siya makapagmura. Puro pagpupuri sa Diyos. Amen ba? Gusto niyo bang matigil na ang inyong pagmumura? Gusto niyo bang matigil na ang inyong mga masasamang salita? You can dare God. Kung tunay ka, alisin mo sa akin itong aking impulsiveness, pagiging impulsive, pagiging hindi ako nag-iisip. Lord, patawarin niyo po ako. Tignan niyo, napakaraming pagkakataon, we don't consult God. Isa lang ang gusto ng God, you trust Him. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Napakaraming mga tao walang direction. Kukuha ng kurso, hindi tatapusin. Kukuha na naman ng another kurso, hindi naman tatapusin. Kukuha na naman, hindi na tatapusin. Walang direction. Why? There's no God sa kanyang buhay. Nadanasan ko yan. Tinutukoy ko ako po. Wala akong direction noon. Walang Diyos. Ginagawa ko lahat ng maramdaman ko. Whatever feels good, I do it. Kaya, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Ano man ang iyong mga nakaraan, nililimot na ng Diyos at gusto niyang ito ipatutuo mo sa buong mundo ang kanyang kabutihan. Amen po. Sa kauna-unahang ginawa ni Job, matapos mawala ang lahat-lahat sa kanya, ako'y hindi, tingnan sa Job 7:11. Okay. Tingnan, madaling tandaan 7:11, ano? Sa Job 7:11. Ako'y hindi mapipigil sa pagbuka nitong bibig upang aking ibulalas ang laman ng dibdib. Sabay-sabay kayo po. Yan, nasa outline ninyo. Ang English niyan, therefore I will not restrain my mouth. I will speak in the anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul. Yun ang kauna-unahan niyang ginawa. He was honest to God. At tandaan natin, siya ay upright in the sight of God. Blameless and upright. Ang pananaw ng Diyos sa kanya. Pero ito, tanggap ng Diyos. Ako hindi magpipigil na magbuka ng bibig upang aking ibulalas ang laman ng aking dibdib. Pwedeng tanggapin ng Diyos yan. Pwede kang maging honest sa Diyos. Nag-get ba ako? Kesa ikay magsinungaling, Lord, okay lang naman to eh. Okay? Yung pati yung nanay ng asawa ko, patayin mo na rin. Parang gano'n. Hindi natin i-downplay. Pwede mong sabihin sa Kanya ang eksaktong iyong nararamdaman. Kapag may problema sa buhay, ang correct na response, hindi ngumiti, sabihin, okay lang ako, itatagong nararamdaman. Be honest to God. Sabihin niyo, be honest to God. Amen. Hindi masama yun. Pag ikaw nag-iisa, Lord, ito ako ngayon, naiwan ako nag-iisa sa buhay ko. Kung kailan ako tumanda, nagkaganito pa ako. Pero ako ay hindi mo iniiwan, hindi pinababayaan man. Pangako ng Diyos yan I will not leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Amen po. Kaya yan ang kabutihan ng Lord sa atin. Kahit saan ka pa magpunta, mag-abroad ka, magpunta ka sa ibang lugar, kahit saan ka magpunta, sabi ng Lord, hindi kita iiwang nangungulila. Ako isa sa inyo. Kasama niyo ako maging sa huling sandali. Faithful ang God. At saka, iba ang pananaw ng Diyos sa tao. Amen? Malaking tiwala ng Diyos sa tao. Amen. Lord, bigyan mo po ako ng malaking pagtitiwala sa iyo. Kaya, alam nyo, pag kami nakakausap ako, lagi kong sinasabi, huwag mong isipin na you should prepare for the problem, the upcoming problem. No! Hindi yon. Lord, I need to prepare for the upcoming problem. Remind me of the upcoming problem. No way. Ang sabihin mo, Lord, help me to trust you more. Amen? Amen ba tayo doon?
Yung faith ko, increase my faith. Sabi mo kay Lord, Lord, okay, yung prayer nating paborito. Okay, ready? Lord, help my unbelief. O, isa pa. Lord, help my unbelief. See? Kasi yun din ang prayer ng mga taong nakakausap ni Jesus. Mangyayari if you will believe. It will happen if you will believe. Sabi niya, Lord, help my unbelief. So yung prayer na yun, dininig ni Jesus. Lord, inaamin ko po, help my unbelief. Do you sometimes act na ikaw ay merong unbelief? You are a believing unbeliever. Amen ba tayo doon? Believer ka pero ang action mo, action ng mga unbeliever. Well, itong kalamitang problema ng mga mananampalataya. Dapat sila matutong maging bibe. Bibe. Alam niyo yung bibe? Belief match behavior. Your belief must match your behavior. BB. Kailangan ikaw ay BB. Ang belief mo, dapat yun ang behavior mo. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang babawi, buurihin si Yahweh. Si Yahweh din ang nagbabalik. Kaya, yung complaining to God, yung nagko-complain ka sa God, is actually an act of worship. Because you believe God. Tigilan nyo ang pagiging religious. Magsimula kayo sa isang relationship sa God. Tigilan nyo ng kasisimba. Magsimula kayong sumamba. Yan ang problema eh. Kaya napakadali nyo, magpupunta sa mall, pupunta sa resort, hindi kayo mag-church, kasi kayo ay simbahero. Tigilan nyo ang kasisimba, magsimula kayong sumamba. Anong kaibahan? Ang pagsasimba ay obligasyon. Ang pagsasimba ay sa tao. Para feeling good ka. Sisimba muna ako bago mag-shopping, magpunta sa mall. Sisimba muna ako. Simbahero ka lang eh. Sumamba ay pag-aalay ng buhay sa Diyos. Yun ang pagsamba. Yun ang hinahanap ng Diyos. God is seeking worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Amen po. So, complaining about God to other people, yung sinasabi mo sa ibang tao, alam mo, di ako naniniwala sa Diyos. Sabi mo yung mga complain mo sa tao, that is sin. Kasalanan yon. Pero if you talk directly to God, God, hindi ko naiintindihan ito nangyayari sa akin. Bakit nangyayari sa akin? It's so painful, Lord. Hindi ko kaya ito. Yon, gusto ng Diyos yan. And He's going to help you. Be honest to God. Pag may pangyayaring hindi maintindihan, anong gagawin? Be honest to God. Isa pa. Pour out your heart to Him. Amen po. Sa Psalms 142, okay, verse 2. Okay. I pour out my complaint before Him. I declare before Him my trouble. Sabi sa Tagalog, ibinubuhos ko sa Kanyang harapan ang aking daing. Sinasabi ko sa Kanyang harapan ang aking suliranin. Huwag mo sa tao ikwento ng ikwento at ichichismis ka pa niya. Kay Lord ka magsabi at uunawain ka at tutulungan at palalakasin ka niya. Amen po. Ang pangalawa, okay. Ano yung number 1? Number 1, worship God as you are. Worship God. Yung tunay na ikaw, worship God as you are. Ang pangalawa, worship God for who He is. Okay. Ito po, hanggang hindi mo nare-realize ito, tinan niyo sa Job chapter 1 verse 21 to 22. Sabi rito, and he said, tinan niyo ito ang God. Ito ang kanyang pamahalaan. Worship God for who He is. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Hindi niya inatake ang Lord na, Lord, mali ang ginagawa mo. Masusundan niyo pa po ako. Tandaan niyo itong lagi kong sinasabi, tigilan mo ng pagiging relihiyoso. Magsimula ka ng ipamuhay ang iyong relationship. Tigil na yung pagiging religious. Relationship, ito dapat ang mangibabaw between us and God. We have a relationship to God. Siya ang ating Father at tayong anak. As many as believe Him, to them He gave the right to become children of God. At upang ipakilalang anak tayo ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Espiritu ng anak
upang makatawag tayo sa Kanya. Ama, Ama ko. Sa English, kaya tinan niyo po ito. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So He will never leave us nor forsake us. He is with us. We are the temple of the Holy Spirit of God. Amen po. Mga minamahal ng Panginoon. Si Yahweh ang nagbigay. So, yun dapat natin kilalanin. Ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. So this is the ultimate test of faith natin. Pag may pangyayari na hindi mo may paliwanag, itong ultimate na talaga. At sigurado, nadadaan ang bawat isa sa testing ng buhay. Pero hindi kapareho ng kay Job. Don't get it wrong. Okay, tinan niyo po. Sabi rito, tinan niyo. You can praise God because He is good and He is a loving God. Do you know that He is good and a loving God? Hello, tinatanong ko po kayo. Kinikilala niyo ba that He is a good God and He is a loving God? Do not be afraid of God. Pag lumapit tayo sa Kanya, nahihiya na ako kay Lord, wala na akong mukhang ihaharap sa Kanya. No. Hindi siya tao. Siya ay Diyos. Bago ka pa magkasala, alam na ng Diyos na magkakasala ka sa Kanya. Amen ba tayo? Susundan niyo pa ba ako? Bago si Peter nakasala, bago tumilaok ang manok, 3 ulit na ako'y itatatwa mo. Alam niya bago nagkasala. Kaya, ang importante po, kilalanin natin that God is a loving God. His power is unlimited. He notices every detail of my life. Alam niya ang bawat detail of my life. He is in control. He has a plan for my life. He promises to protect me. Yan ang kanyang pangako. Ipoprotect ako ng Diyos. Marami na nag-attempt na wasakin ako. Hindi nagtagumpay because the Lord protects me. Amen po. Maraming nagkudeta, maraming nagtangka na wasakin ako, wasakin ang ministry. Hindi inalaw ng God. Because God is protecting me to protect you. God bless you. Amen po. Sabi sa Habakuk. Amen. Tingnan niyo po. Habakuk 3:17 to 18. Though the fig tree may not blossom, kahit hindi mamulaklak ang fig tree, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail. Okay, ano pa? And the fields yet yield no food, kahit yung mga bukirin, hindi magmunga ng halaman. Okay, hindi ako makaharvest. Though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet, sabay-sabay, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Tinan niyo po, ulitin natin sa Tagalog. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng olive ay mabalam, may stop, at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ng bakahan sa mga silungan. Sabay-sabay. Isa pa. Okay, laksan natin po, buong puso. Mananalig pa rin ako kay Yahweh, ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan, purihin si Yahweh. Amen. Sabi nga ni Job, though he slay me, yet I will trust him. Kahit patayin pa niya ako, yet I will trust him. Now, sa Job chapter 9 verse 33, ito ang dilema ng Old Testament. Ito ang dilema ng Old Testament people. Sabi dito, nor is there any mediator between us who may lay his hands on us both. Sabi dito, ngunit sa aming dalawa'y walang mamagitan upang kami paglapitin, iwaksi ang pag-aaway. Alam nyo, nagkatawang tao na ang mediator. Bago pa tayo isinilang, mahigit ng 2,000 years, actually, more or less, 2,024 years ago. Nagkatawang tao na ang mediator.
At nangako, I will not leave you nor forsake you. Ito ang good news. Tayo mas mapalad kaysa nung kapanahunan nila noon dahil tayo kasama natin ang mediator. Pwede na tayong manalangin in Jesus' name, diringgin ng Diyos. Amen po. Pwedeng meron na siyang namamagitan sa atin. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Nagkatawang tao na siya. At sinulusyonan na niya ang ating dilema. Amen po. Sapagkat isa ang Diyos, sabay-sabay, sapagkat isa ang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Naghihintay lamang siya na tumawag ka sa Kanya. Lord, ano yan? Help my unbelief. Isa pa. Lord, help my unbelief. Mas malakas. Lord, help my unbelief. And one thing is for sure. He will come to you and help you because He promised that. I will not leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Siya ang ating katagumpayan. Napakabuti ni Lord. Amen. Tayo po ay mag-pray. Mag-end tayo sa panalangin at hindi awitan lang. Aminin natin na pag tayo may mga dalahin na uuwi ang ating isip na focus sa problems. We focus on the problems and not with the solution. Kaya bingi tayo ng tawad kay Lord. Lord, patawarin niyo po kami. Forgive us, Lord. We focus more on the difficulties of life. Nandun kami sa mga mabibigat na dalahin ng aming buhay, Lord, that we cannot explain and no one can explain to us. But we don't need any explanation. All we need is to trust you. Sa iyo kami magtitiwala. Sapagkat ipinakita mo na ang iyong kadakilaan sa cross ng Calvary. Nung ikaw ay nagkatawang tao, Panginoon, iniligtas mo po kami, hindi nung kami ay mabuti pa. Isinave mo po kami nung when we were still sinners, Jesus Christ died for us. Kaya narito po kami, Panginoon, buong puso nagpapasalamat sa iyo. At salamat po, Lord, kung kami ay iniligtas mo, if you did not spare even your own life at the cross. Lord, maasahan namin, hindi mo kami iwan, ipapabayaan man. At sambitin niyo po ang panalangin ito, lalo na po yung mga first time. Mahal na Diyos, ako po isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan na kinagawa at sa aking kakulangan ng pagtitiwala sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso para sa iyo sa oras na ito. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo po sa akin. In Jesus' name. Amen and amen.